sa kursong AB Evangelization. Tulad po ng awiting I enter in, ako po ay nakapasok sa gawain ni Lord. Nakilala ko sa El Shaddai year 2008 through my mom. That was, ano po ako noon, 10 years old, nasa lugar ng PICC. Sa aking pagatin, ang buhay ko po ay ganun pa rin, hindi nagbabago. Dati po akong batang suwail, pasaway sa magulang, nagmumura. Dati, ang mura ko po, puto ko tsinta, tang inumin mo, wag Milo at ogag. Ako din po yung batang dati, mahilig po naumaling po sa pornography. Naumaling po sa pornography, na kung saan, bata pa lang po ako, nakakita na po ako ng mga tao na kahubad. Ganoon din po mga kapatid, dati po rin akong mabisyo, mahilig po sa alak, pero hindi po tumataba. Praise the Lord. Pero salamat sa Panginoon sapagkat sa patuloy namin pagdating ni Mama, ng mga kapatid ko po at ng aking Papa, sa Luneta, PICC hanggang sa Ambel, ang buhay ko po ay patuloy binabago. On the process po, gradual. Pero salamat sa Panginoon, ako'y ginamit niya po bilang lingkod niya sa ubasan ng El Shaddai year 2008. Na-trainee po ako sa Manila chapter po. Doon po ako nagsimula bilang preacher, trainee. From 2008 hanggang 2010. Bago po ako nakapag-aral sa College Divine Wisdom. Year 2010 hanggang 2014. Sa pagiging half scholar. At salamat sa Panginoon sapagkat kung di dahil kay Brother Mike at sa inyo mga kapatid, sa mother ko, sa ninong Tony malayo ko na malayo na narating, na mayapa na po. Kung di dahil sa kanila, hindi po ako magiging preacher. At hindi ko pa makilala si Yahweh El Shaddai sa buhay ko. Kahit na mahirap pong maglingkod sa Panginoon, ay nagusumikap pa rin po makasunod sa kalooban ni El Shaddai at tinangki ko po sa aking paglilingkod kay Lord sa iba-ibang lugar, lalo po sa lugar ng Las Piñas, Montelupa, Parañaque, na aming head si Brother Rico Lacao, ay patuloy pa ako naglilingkod bilang disciple preacher ni Yahweh El Shaddai. Salamat po sa Panginoon, salamat sa magulang ko, kila Nanay Lydia Mitra na nagampun sa akin bilang anak, kila Ate Glenn na very supportive sa asawa ni Brother Joel, si Sir Bem. At sa inyo mga kapatid, at dahil po ako ngayon, binabalik ko pa salamat sa ating Diyos na buhay, to God be the glory. Purihin ng Panginoon ang pangatlong at sa inyong lahat mga kapatid ko, kay Yahweh El Shaddai, magandang gabi po. At kay Brother Lito Miranda, magandang gabi rin po. Ako po si Brother Dave Pargutilo, isa sa mga nauna rin pong nag-aral sa College of Divine Wisdom at nakapagtapos din po sa kursong AB Evangelization. Hayaan niyo pong simulan ko ang aking patotoo. Maliit na bata pa lamang ako ay kasama-sama na ng aking lola at mama sa pagdalo ng mga gawain sa Luneta at PICC pa noon. Naalala ko pa na laging itinuturo sa akin ng aking lola na magsulat daw ako ng prayer request at isulat ko daw ang lahat ng aking kahilingan o dasal na gustong ibigay sa akin ni Yahweh El Shaddai. At ang turo pa niya sa akin ay isulat ko daw sa pang number 1 na prayer request ko na baguhin ang aking papa. Bilang isang musmos na bata, hindi ko maunawaan at ako ay nag-isip kung bakit iyon ang gusto ng aking lola na hilingin ko kay Yahweh El Shaddai. Napag-isipan ko, ang papa ko pala ay may maling ginagawa. Subalit, hindi ko napapansin ang mga iyon dahil ako ay nakatuon lang sa mga material na bagay na ibinibigay niya sa akin na nakapagpapasaya sa akin ang siya kong napapansin. Tumungtong ako ng elementarya, doon mas naging malinaw sa akin ang sitwasyon at kalagayan ng aking ama. Siya pala ay nalulung na sa mga masasamang bisyo at walang makakapigil sa kanya. Brother Mike, dahil sa kalagayan ng aming ama, siya ay nawala na ng hanap buhay
at walang nagagawa sa buhay na dahilan kung bakit kami ay hirap na hirap sa buhay. Ang kaunting kinikita ng aking mama sa pag-aahente ng lupa ay hindi sapat sa aming pangangailangan dahil 5 po kami magkakapatid na nag-aaral at lahat na naipupundar ng aking mama kundi na isasanla ay naibebenta. Brother Mike, bagamat masakit po sa aking kalooban ang nangyayari sa aming buhay, patuloy po kaming nananalangin at dumadalo sa ating gawain upang kami ay magkaroon ng buhay na pag-asa at matibay na pananalig sa Diyos. Amen. Sa pagdating ng takdang panahon, Amen. ibibigay ni Yahweh El Shaddai ang aming minimithi. Praise the Lord. Simula noong pagkabata ko hanggang sa ngayon, naalala kong laging sinasabi sa atin ng ating punong lingkod sa kanyang pangangaral, kung tayo man ay dumaraan sa matinding pagsubok ng buhay, wag na wag natin sasabihin kanino man ang mga problema, kundi sabihin natin kay Yahweh El Shaddai na siyang nakaririnig ng lahat ng bagay. At siya ang kikilos upang maranasan natin ang tunay na kapangyarihan ng Diyos na siya ang may magagawa. Amen. Hindi naglaon, ibinigay ni Yahweh El Shaddai ang aking prayer request. Praise Bilang God. graduation gift ko po nung high school, ibinigay ni Lord ang instant na pagbabago ng aking papa. Inalis sa kanya ang lahat ng kanyang bisyo at siya ay kaisa na rin namin sa pagdalo sa mga gawain at laging tumatawag kay El Shaddai sa lahat ng pagkakataon. Amen. Noong 2010, nanawagan po ang ating punong lingkod, Brother Mike, para sa mga kabataan na gustong mag-aral at makapagtapos sa kolehiyo. At inalok niya ang College of Divine Wisdom. Agad po akong tumugon, nag-entrance exam, nakapasa, nag-aral ng mabuti at nakapagtapos sa kursong Bachelor of Arts in Evangelization. Praise the Lord. Sa kolehiyong ding ito, nakaloob mo sa amin, Brother Mike, mas pinaunlad ang lubos namin pagkaunawa sa salita ng Diyos Amen. at pagiging mabuting tao. In behalf of College of Divine Wisdom, kasama ng mga tagapamahala, guro, katuwang ng mga tagapaglingkod, mag-aaral at mga magulang, kami po ay taus-puso nagpapasalamat sa iyo, Brother Mike, dahil kayo po ang naging instrumento ng Diyos upang kami ay abutin, upang ilapit sa Diyos. At kaming lahat ay nagsipagtapos sa kolehiyong ito, ay naging matagumpay sa iba't ibang larangan ng buhay, at daladala namin sa aming puso at isipan ang mga aral at turo ninyo, at isasabuhay namin ito sa tulong ng Diyos. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. Purihin ang Panginoon. And finally, tumayo tayong lahat at tumawid tayo. Nating sasabihin ang salitang, ang Diyos ay mabuti sa akin. Ang Diyos ay mabuti sa Ulitin ko. akin. Sa mga may pinagdadaanan, sa mga may mabibigat na sitwasyon, sabihin mo ng 3 ulit ang salitang yan. Ang Diyos ay mabuti sa akin. Hayaan mo na ang katotohanan yan ay makita mo, hindi ng pisikal mong mata, kundi ng mata ng iyong pananampalataya, na ang relasyon natin sa Diyos ay hindi nalilimitahan ng mga bagay at sitwasyon sa mundong ito. Amen. Are you ready? Yes, we Ano are. sasabihin natin? Ang Diyos ay mabuti sa Ilang akin. beses nating sasabihin? 3 beses po. Are you ready? Yes, we are. 1, 2, 3. Ang Diyos ay mabuti sa akin. Ang Diyos ay mabuti sa akin. Ang Diyos ay mabuti sa Panahin akin. tayong lahat ni Praise the Yahweh Lord. El Amen. Shaddai. Thank you, Lord. Amen, amen. Praise the Lord. Isang matagumpay na naman na banal na pagtitipon po sa lugar ng Ambel. Sa araw pong ito, salamat po sa Diyos. Salamat po sa mga buhay na patotoo at sa mga mensahe ng Diyos
na nagbigay ng pag-asa sa ating buhay at kaluluwa. At ang sinabi po ni brother, yung huling nagpatotoo, sabi po niya, siya daw po ay pinagawa ng kanyang lula ng prayer request dahil noon daw po ang kanyang ama ay maraming bisyo. Maraming bisyo at hirap po ang buhay nila ng pamilya. Opo, dahil nga po sa may bisyo po yung kanyang ama. At sa biyaya ng Panginoon sa kanyang paggawa po ng prayer request, hindi po binigo ang ating kapatid. At sabi nga po niya, nung siya ay gumraduate, hindi ko matandaan, elementary ba yon o high school, ay regalo po ng Panginoon sa kanya na ang kanyang ama ay nagbagong buhay at ang kanyang ama po ay attend na rin po sa gawain. Kaya malaki po talaga ang tulong kapag ang buong pamilya ay nag-attend sa gawain, kasi lalo na po pag ating pinakikinggan ng mabuti ang mga mensahe ng Diyos. Nandoon po yung pangunawa, nandoon yung pong pagmamahalan, at naiiwasan po yung mga bagay-bagay na maging daan sa kaguluhan, dahil bawat isa ay nakakapakinig ng salita ng Diyos. Lahat po ay nagsasabuhay, lahat po ay nagmamahalan. Kaya thanks be to God. Yun po ang healing po ng bawat prayer partners, na ang buong pamilya ay magkakasama sa gawain ni Yahweh Shaddai. Na bagamat physically malayo, lalo na po yung iba nasa probinsya, yung ibang magkakapatid ay nasa Manila, nasa Luzon, o yung iba naman ay nasa abroad. Subalit, iisang Diyos ang sinasamba. Kaya nandoon po yung harmonious na samahan. Yeah. Katulad po ng mga young evangelist ngayon na sila po ay nag-aral sa College of Divine Wisdom. And then niloob din po ng Panginoon na sila po ay nagkaroon ng malalim na ugnayan, friendship, and then humantong po sa pag-aasawahan. Isa na po dyan sila Sister Emma May at si Brother Charles, at saka sila Brother Angelo Macario, at saka si Sister Joanne, na kung saan po ay sila po ay hinubog ng Panginoon sa pamagitan po sa pag-aaral po dyan po sa College of Divine Wisdom. Yes, at katulad din po sa aking hinahangaan na couple na nasa Panginoon naglilingkod, sila Brother Dennis Trias at Sister Eleanor Frias po. Sila po ay mga gospel choir, but si Brother Dennis, siya po ay naging preacher, international disciple preacher po siya, pero siya po ay nagmumula sa choir sa umpisa. At tingnan niyo po natin ang kanilang buhay, na kung saan punong-puno po ng joy sa kanilang mga puso. Na alam ko po lahat ng tao sa mundong ito ay nakakaranas o dumaan sa mga pagsubok sa buhay, dumaan po sa mga challenges sa buhay, pero ang kaibahan po, ang advantage po sa mga tao na nasa Panginoon ay may Diyos po na tinatawagan. Opo, pero yung lumang buhay na wala po tayo sa Panginoon, di pa tayo nakapakinig ng salita ng Diyos, although nakikinig man sa banal na misa pero tulog, yan inaamin ko po, ako po ay tulog na Katoliko, dahil sa panahon po ng homilya ako ay natutulog at di ko naintindihan. Hindi ko po talaga naintindihan yung mga sinasabi ng pare. Hindi ko naunawaan. Kasi ang aking espiritu noon ay tulog na tulog pala. Pero subalit nung dumating po ang gawain ni Yahweh Shaddai at nagkaroon po ng Life in the Spirit Seminar, ito po ay nabuksan.
ang kanyang banal na espiritu, ang aking spiritual understanding. Kaya ako po ay nakikinig na ng mga salita ng Diyos at talagang salamat sa Diyos sa grasya niya at nagririma po ang mga pinapakinggan sa tulong at gabay ni Lord. Hindi man po perfect na isa sa buhay, subalit sa tulong po niya at grasya ay atin po itong sinisikap na maisa sa buhay. Nga po pala, naalala ko po yung una kong dalo sa Tansa Cavite. Iyon po, naalala ko po yun na it was 1994. I think it was October. Nagtataka ako bakit yung mga tao na nakaupo sa upuan, nagsusulat sila. Sabi ko, pwede po, excuse me po, pwede po ako magtanong. Sabi nila, ako, ano yon sister? Sabi ko, ano po yung ginagawa nyo? Ano yung sinusulat nyo? Sabi nila, prayer request. Sabi ko, ano pong prayer request? Sabi nila, kung anong gusto mong hingin kay Lord, isulat mo. Sabi ko, ganun po ba yun? Isusulat pa pala yung ano. So ako walang alam. Ay di sabi ko, sige isusulat ko. Sinulat ko lahat ito. Ito Lord ang gusto ko. Lahat ng gusto ko, sinulat ko po. Hindi ko po alam na kailangan pa palang humingi kay Lord ng tawad, humingi kay Lord ng kanang pasensya, nagpapasalamat. So sa madaling salita, direct to the point po yung aking ginawa kasi wala akong alam. Pero sa aking patuloy na pakikinig po ng gawain, sa patuloy po na pagdadalo ng gawain at pakikinig po ng kanyang banal na salita, unti-unti ko pong naintindihan. Yes po, na sa atin pong paghingi ng favor kay Lord, may mga requirements po ang ating Panginoon. Unang-una po dyan yung ating kababaang loob. Yan po yung ating paglapit sa Kanya sa banal na sakramento, ang sakramento ng kumpisal, reconciliation, kasi yun nga po sa aking napapakinggan sa mga talk o sa mga preaching na yung kasalanan po pala natin ang naging hadlang. Yes, naging hadlang po sa katugunan ng ating mga dalangin. Kaya nung ako po ay pangalawang dalo ko yata po yun sa Tansa Cavite o pangatlo, nagkaroon po ako ng conviction. Oo, na-convict po ako at sabi ko kay Lord, pumunta po ako sa Salinas, sa simbahan po ng Salinas. Hinanap ko po si Father. At nung time na yon Holy Week. Ang haba ng pila ng mga mangungumpisal. On that time, I was only 24 years old. O magto-24 pa lang yata ako noon O 23 pa lang ako noon. O. Tapos, ang ginawa ko po, nakapila po ako. Tapos nung nangumpisal po ako, sabi ni Father, Ining, mukhang mahaba yata yung kasi nagkaroon na po ako ng kaliwanagan sa aking puso na gusto kong sabihin kay Lord lahat ng aking mga kasalanan. Dahil nga po ako ay matagal nang hindi nakapangumpisal kasi ako po ay nahihiya na lumapit sa pari, natatakot, nahihiya na nasabihin ko yung aking mga kasalanan. Kaya lahat po yun naipon noong ako po ay nangumpisal na dahil kumbaga nandoon na po yung inupin na po ni Lord yung aking spiritual understanding na lahat ng aking mga nagawang pagkakasala ay dapat kong sabihin kay Lord sa pamagitan po ng aking pangumpisal sa pare. Sa madaling salita po, sabi ni Father sa akin, Ining, masyadong mahaba yung confession mo. Siguro kailangan mo siguro ng counseling. So, na-feel ni Father na kailangan ko ng counseling. Hindi ko naman alam na pwede pala yun. So, sa madaling salita, pinabalik po ako ni Father. Nag-one-on-one po kami. Pinabalik po niya ako after 3 days yata yun o 4 days. So, ako lang po mag-isa doon sa kanyang opisina at nangumpisal. Talagang parang para akong yung nakaharap sa isang malaking tatay na hindi human being. Kumbaga, inisip ko yon si Lord. Oo. So, sinabi ko po lahat. Tapos, yon pinayuhan ako ni Father at binigyan niya po ako ng advice. Tapos, huminga ako ng panalangin. Sabi ko, Father, ipag-pray niyo po ako. Kaya yun po, pinag-pray ako ni Father. And it was March, I think March o April po yun.
Yes, I think March siguro. Oo, 1994. No, March 1995. Kasi nung nakilala ko ang Panginoon, inakain po niya ako is like October 1994. So, March 1995 na po yun, nung mangumpisal po ako. At purihin ang Panginoon. Dahil parang nabunutan po ng tinik ang aking kalooban ng aking puso nung ako po ay tapos na nangumpisal. Ang saya-saya ko. Ang saya-saya ko po. Tapos, hindi ako uma-absent sa gawain. Kahit wala akong pera, kung pwedeng lakarin, lalakarin ko po yun. Basta makapag-attend lang po ako ng gawain. At sa madaling salita po, mga kapatid, mga kababayan, mga kahigalaan, mga kaigsuonan, alam nyo po, ako po ay binigyan ni Lord ng lakas ng loob na pumunta ng Makati. Pumunta po ako ng mga Makati para hanapin po ang agency na kung saan yung aking mga ka-roommate ay nakaalis. Nagtaka po ako, hindi ko alam sila nag-attend pala ng El Shaddai. Nalaman ko na lang no sila ay paalis na sila pala ay nag-El Shaddai. Kaya po pala, nawawala sila sa paggabi ng Sabado kasi ang gawain po ng El Shaddai noon is gabi po ng Sabado, overnight. Oo, hindi ko po alam yun nung panahon na yun. So, praise the Lord, nung sila po ay nakaalis na, doon po ako nagkaroon ng lakas ng loob na hanapin ang gawain. At yun nga po, natagpuan ko po. At sa madaling salita po, salamat sa Diyos. Nung ako po ay nagpunta ng Makati, mag-i-inquire lang po sana ako doon sa agency. Hindi ko akalain na yung agency po na pinuntahan ko ay naroon po ang mga Taiwanese na mag-i-interview. Isang malaking kumpanya po ito. Na ang pangalan ay Sampo Technology Corporation. Yes po. Hanggang dito na lang po at second part na lang po yung kasunod. Salamat po sa iyong pakikinig. To be continue po. God bless.